Nang makita ni Waki na medyo tumutulo na ang pawis ni Sabrina, ay agad niya itong binigyan ng panyo. Nagulat naman si Mr. Taylor dahil siya ginawa ng amo. Dahan-dahan namang kinuha yun ng dalaga at nagpasalamat kay Waki. Pansin din niyang habang pinupunasan niyang noon niya ay titig na titig ito sa kanya. Kaya sobrang naiilang siya. Ngayon lang din niya na-realize na sobrang mahal pala ng panyong hawak-hawak niya at pagmamay-ari pa ito ni Waki. Meron kasing nakaukit na pangalan ng lalaki ang panyong nasa kamay niya. Tapos basta-basta niya na lang ginamit ito at pinunasan pa niyang pawis sa noo. Hindi rin naman sila masyadong close ng lalaking ito para pahiramin siya ng panyo. Isa pa, hindi naman siguro nito itatapon ng panyong ginamit lalo pat sobrang mahal nito, hindi ba? Hindi naman ito isang tissue na pwede nang itapon kapag tapos nang gamitin. Natigilan si Sabrina habang nakatitik sa panyo. Ang bumabagabag sa isipan at damdamin niya. Bakit sobrang bait ni Waki sa kanya? Bakit siya nito palaging tinutulungan? Bakit ginagawa nito ito sa kanya? Isusoli na sana ni Sabrina ang panyo ngunit pinigilan siya ng lalaki. Okay lang, gamitin mo muna yan. Sagot ni Waki na hindi malang napansin ang kanyang pagkailang. Ibalik mo na lang yan sa akin kapag nakita tayo ulit. Si Mr. Taylor ay natahimik lang sa gilid. Sinusuri ang galaw ng amo nito. Ngayon nga lang nito nakitang lalaki na ganito. May balak pa siyang makipagkita sa babae. Bulong ni Mr. Taylor sa sarili habang nalalaki ang mga mata. Kailan naman kaya sila magkikita? Knowing na sobrang busy ng amo nito. Bukas? Kung bukas, napakadali naman. Baka nga hindi pa nalabhan ni Miss Sabrina ang panyo. Pati ba naman sa isang babae? Ginagamit ng amo niya ang mga diskarte nito tuwing nasa business meeting sila? Yan ang nasa isip ni Mr. Taylor sa mga oras na yon. Tumango na lamang si Sabrina bilang sagot sa lalaki sa kanya tinago ang panyo nito. Agad siyang pumunta sa sofa at umupo doon upang maglaro ulit ng firelight sa kanyang phone. Samantalang titig na titig pa rin si Waki sa dalaga magmula sa pagtago ng panyo nito hanggang sa paglaro ng game sa phone nito. Si Mr. Taylor naman ay napapakunot ang noo habang nakatingin din sa amo. Napangiwi si Mr. Taylor. Kailangan na ba nitong umalis? Mukhang nakakaramdam na rin kasi si Mr. Taylor ng pagkailang. Ang boss niya ay ibang-iba sa normal nitong personality. Kalahating oras din silang naghintay hanggang sa bumuti ng paghinga ng matanda. Meaning maganda at mahimbing ng tulog nito. Bago pa man siya makaalis ay pinaalalahan na muna siya ng binata sa maaring tong gawin at hindi dapat sa lola nito. Matapos noon, pagkalabas niya ng mansyon, 3:00 na ng hapon. Tinanggihan niya ang offer ni Waki na ihatid siya dahil dala-dala naman niya ang kanyang motorsiklo na si Happy. Nakaya nga niya na pumunta doon na malamang kaya niya ring umuwi ng mag-isa. Hindi na siya bata para samahan o ihatid pa. Nang makaalis naman si Sabrina sa mansyon, hindi na nagpapigil si Mr. Taylor at nagsalita sa amo. Boss, mukhang nag-iba ka ngayon. Pansin mo ba? Hindi pa man nakakasagot si Waki ay may nagsalita na sa gilid nila. Oh, ano nag-iba kay Waki? Napalingon naman si Mr. Taylor sa nagsalita. Nanlaki ang mga mata ng lalaki na makitang psychologist doctor ng kanyang amo na si Kayjon. Pinsan din ng amo niya to. Agad niyang binati ang doktor. Dr. Kayjon, magandang hapon po. Ang isang kamay ng binati nasa bulsa at ang isang kamay naman ay hawak-hawak ang isang makapal na folder. Mr. Taylor, pakiulit mo nga na sinabi mo kanina. Anong nangyari sa amo mo? Nag-iba ang personality niya? Mukhang nababaliw na yata ang pinsan ko. Bilang personal psychologist at pinsan ni Waki, alam na alam ni Kayjon ang kalagayan ng katawan ng binata. Kung normal na tao lang si Waki at nakakaramdam ng sakit ng insomnia, ay baka nabaliw ng lalaki. Ngunit dahil mayaman ito at may sapat na kakayahang magpagamot ay naagapan pa niya ang mas worst cases na mangyayari sana sa lalaki. Isa pa sa kinamamangha niya, higit na may sakit si Waki ng ganon. Kahit na ilang araw pa itong walang tulog ay talagang sobrang alerto pa ng utak ng lalaki. Kahit na sa pagkandak ng hypnotizing ay
Hirap na hirap siya. Sobrang lakas ng willpower ni Waki na kahit anong klaseng hypnosis na ang sinubukan niya, kokonti lang yun talagang umiepekto sa lalaki. Napatingin si Mr. Taylor kay Waki nang makita nitong hindi naman galit ang amoy saka lang ito naglakas loob na bumulong kay Kayjan. Dr. Kayjan, ganito po kasi yon. Ilang minuto rin siyang binulungan ni Mr. Taylor habang tumatango-tango siya at taimtim na nakikinig. Oh, kaya pala, may tinatago palang landi ang pinsan ko. Hagikik na sabi sa lalaki. Sinamahan siya ng tingin ni Waki. Ngunit napairap lamang siya sa lalaki at muling nakinig kay Mr. Taylor. Humahagikik na naman siya habang nagkakwento ito. Kaya naman walang nagawa si Waki kung hindi ang pumasok sa loob upang bumalik sa silid ng kanyang lola upang bantayan ito. Pagkaalis si Sabrina sa mansyon ng mga Anderson, naipit naman siya sa matinding traffic dahil sa isang aksidente sa daan. Sobrang bad trip siya dahil nagmamadali pa naman siya. Halos alas 7 na ng gabi nang makabalik siya sa bahay ng mga Velasquez. Sakto namang nasa hapagkainan ito at nagdi-dinner. Ang perfect kuno ng pamilya at dahil nga sa nangyari kagabi, ay balak sana niyang lampasan ng mga ito at hindi napansinin. Subalit tinawag siya ng kanyang amang si Hercules. Iha, nakabalik ka na pala. Gabi na. Hindi ka pa ba kakain? Halika, sabay-sabay na tayong kumain. Nagluto kami ng adobong karne ngayon. Hindi ba't paborito mo ito? Napalingon si Sabrina kay Hercules na sobrang laki ng ngiti sa kanya. Kahit na nagtataka man siya ay lumapit pa rin siya sa mga ito. Hindi dahil siya gusto niyang makipagayos sa ama, kundi dahil siya masarap na ulam na paborito niya. Ito ang inihanda talaga ng mga dinner na para sa kanya. Nakita niya na may isang platong nakahanda na para sa kanya sa gilid. Sobrang obvious na naman ng mga ito. Alam niya pinaghandaan na naman ng pamilyang ito ang nangyayari ngayon. Sobrang bait ng ama niya, pansin niya. Ano na naman kaya ang pinaplano ng huklubang ito? Umupo naman siya tahimik na kumain. Kahit sino pang magsalita ngayon ay talagang hindi niya papansinin. Ilang minutong nakalipas ay nabusog na rin siya. Kaya kagad siyang umalis para umakyat sa kanyang kwarto. Rinig niyang tawag ni Hercules ngunit hindi niya ito pinansin. Bago niya sinara ang pinto ng kwarto, narinig pa niyang mura ng ama at alam niyang galit na galit ito sa inasta niya. Tsk! Hindi niya na talaga matitiis ang kaplastikan ng mga ito para siyang nasa impyerno kapag nasa mansyon. Puro mga alagad ng demonyo ang nakikita niya sa loob. Humiga siya sa kama at kinuha ang phone sa bulsa upang tawagan ng assistant niya. Tinanong niya ang sitwasyon ni Hercules sa kumpanya at kung anong ginagawa nito na nagdaang araw. Sabrina, tamang hinala mo, may tinatago nga talaga yung tatay mo. Nitong mga nakarang araw, madalas siyang magtanong tungkol sa mga lakad ko kapag wala ako sa kumpanya. Madalas din siyang nagkukulong sa office niya na 1 o 2 oras. Hindi ko rin magets kung bakit pinapatay pa niya lahat ng electronic devices sa office niya. Kaya hindi ko rin tuloy nakikita kung anong ginagawa niya sa loob. Madalas ba itong nangyayari? Mas lalo sumikit ang mga mata ni Sabrina, 3 beses sa loob ng 1 linggo. Hindi naman masyadong madalas, sakto lang. Sagot ng lalaki. Sige, pupunta ako sa kumpanya mamaya. Huwag mong kakalimutang iwanan ng bintana ng bukas para makapasok ako. Paalala niya sa assistant. Sige, tatandaan ko yan. Pagkababa niya ng phone, pumunta siya sa kanyang walk-in closet. Kinuha niya sa pinakailalim ng cabinet ang isang set ng black suit at isang baril. Hercules, sana lang hindi ko mahanap yung sekreto mo mamaya. Wika niya sa sarili at napangisi. Sa isang madilim na gabi, isang itim na motorsiklong mabilis na binabagtas ang malawak na kalsada. Sa bawat kanto ay may pasilip-silip siya upang maiwasan ang mga CCTV doon. Sobrang nag-iingat si Sabrina na baka mahagip siya ng CCTV footage ng mga kalsada kung kaya't minsan ay sa madilim siya dumadaan. 1 oras din siyang bumiyahe at nakarating sa kumpanya. Dahan-dahang huminto ang motorsiklo niya sa isang blind spot ng CCTV sa likod ng kumpanya. Tinanggal niya ang kanyang helmet at winagayway ang kanyang mahabang buhok. Napatigil nga siya nang makitang siya malit na awang na bukas na bintana sa pinakamataas na palapag ng building. Sa pinakamataas na palapag yun ay ang office ng president. Tumingin-tingin na muna siya sa paligid at nang makitang walang tao, sumandal siya sa pader. At binuksan niyang kanyang phone. Pinalaki ito na para bang isang tablet na. Mabilis siyang nagtipa ng ilang beses. Isang maliit na security door na 10 hakbang ang layo sa kanyang tahimik na bumukas. Wala siyang inaksayang panahon. Mabilis na pumasok si Sabrina sa loob. Maingat siyang naglakad habang ginagalaw ang kontrol ng mga CCTV sa bawat sulok
ng kumpanya. May matagumpay siyang nakarating sa office ng president gamit ang isang elevator. Dalawang office lang talagang nasa floor na ito, ang opisina ng presidente at opisina ng sekretary. Ngunit matapos na pumasok siya sa eksena ng kumpanya, ang assistant ng naging acting president ng kumpanya nila, sa Hercules naman na isang vice president ay walang choice kundi ang i-give up sa kanilang president's office at lumipat ang matanda sa isang malit na silid katabi ng opisina nila. Matapos na makapasok sa loob, ay agad nang hinanap niya ang opisina ng kanyang ama. Matagumpay niya namang nabuksan ang pinto ng opisina nito at mabilis na ni-restore ang CCTV ng kumpanya. Halos lahat ng gamit ng matanda ay bago ngunit kapansin-pansin ng lumang desk nito na ginagamit pa rin ng kanyang ama. Kaya naman na-realize ni Sabrina na talagang may tinatago ang ama niya sa opisina nito at kung saan, malamang sa lumang desk nito. Ngumisi si Sabrina nang maisip yon. Kinuha niya ang flashlight at lumapit sa desk nito. Sinuot niya ang 2 pair ng medical gloves na kanina pa nasa bulsa niya at nagumpisang maghanap. Maingat siyang naghanap upang hindi makagawa ng ingay. Ultimo mga papel na nasa basurahan ay hinaluhugog pa niya sa mga oras na yon, subalit wala siyang nakita. Ang desk ng kanyang amay napakalinis. Puro naman mga related sa trabaho nitong mga papel na naroon. Napahawak siya sa kanyang nuot, nag-isip ng malalim. Nang minulat niya ang kanyang mga mata, saktong tumama sa isang maliit na mga drawer sa gilid ng desk nito. Biglang tumibok ang kanyang puso sa sandaling yon. Ito na nga bang hinahanap niya kanina pa? Habang kagat-kagat ni Sabrina ang flashlight sa kanyang bibig, kumuha naman siya ng manipis na alambre. Lock drawer ng buksan ng upang desk. Ilang minuto lang ang nakalipas na mabuksan niyang unang drawer doon. Naroon na mga ilang confidential documents ng mga senior management ng kumpanya. Sa ikalawang drawer naman may mga dokumento, kontrata at ilang sulat kamay na account books. Kinuha ni Sabrina ng isang libro at minuklat ang ilang pahina. Nakatala doon ang ilang gastusin sa bahay ng pamilya Velasquez at iba pa. Lalo ng mga allowance at gastusin ni Lucila at Vera. Bawat gastos ng mag-ina ay nakatala doon mula sa ilang daang libong piso na umabot hanggang sa ilang milyon. Mga resibo at invoice na pinaniniwalaan niyang pinurchase ng mag-ina. Napakunot ng noo si Sabrina. Ilang taon nang kasal sina Hercules at Lucila pero bakit parang ang higpit naman ng kanyang ama sa kanila? Kung malalaman ni Lucila na bawat purchase nito sa isang bagay ay nililista pa ng matanda, ay tsak na maglulupasay ito sa iyak. Ilang taon na itong kabit ni Hercules. Nagkaanak pang babae dito. Masasabi niyang mabait na may bahay sa kanila. Talagang sunod-sunuran pa sa asawa nito. Pero sa huli, wala pa ring tiwalang ama niya sa babae. Ni hindi nga siguro ito minahal ng kanyang ama. Subalit, wala naman siyang pakialam doon. Mas mabuti pa nga kung mag-aaway sa harap niyang mag-asawa dahil siya naman ang makikinabang. Walang laman ang ikatlong drawer. Halos hindi maramdaman ang bigat nito nang buksan niya. Pero nang buksan ni Sabrina ang drawer at makitang laman, nagbagong ekspresyon niya. Isang lumang cellphone lang ang nasa drawer. Parang modelo ng cellphone ng mga matatanda, nilang taon nang hindi ginagamit. Ang lock ng ikatlo ang pinakamaganda sa 3 drawer. Hindi nagatubili si Sabrina at kagad na hinak ang password ng phone at sinimulang halughaguin ang laman nito. Saka siya maang palad, limitadong storage ng lumang phone at walang kapaki-pakinabang na clue na natagpuan. Ganun pa man ang nag-iisang kontak na nakapangalang Master Lee sa address book ng phone ang nakakuha ng atensyon niya. Master Lee? Matapos hanapin ang lahat ng kontak ng pamilya Velasquez, wala siyang nakita na apelyidong Lee sa kanila. Pero nang tignan ng mga call history, mukhang ilang taon nang kilala ng ama niyang Master Lee na ito. Sa tingin niya na sa 10 taon nang nakalipas. Napakadelikado ng timing na ito, 10 taon nang nakalipas. Tinutugis ng hindi kilalang tao si Dr. Grayson at kinailangan pa nitong tumakas sa ibang bansa. Nakilala niya rin ang isang organization sa underworld at sumali doon. Sa 5 taon ding yun, biglang binago ng kanyang lolo ang will at ang pagpili ng successor ng pamilyang Aguilar at ng kumpanya nito. Doon din niya nalaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Ibinalik ni Sabrina ang phone sa drawer. Nandilim ang kanyang mukha habang malalim na nag-iisip. Napakuyom ng kamao si Sabrina. Wag na wag lang talaga niyang malalaman na may kinalaman ng kanyang ama sa pagpapakamatay ng kanyang ina
Kung hindi tiyak na ipapatikim niya ang 100 beses na paghihirap na mas dinanas ng kanyang ina noon. Matapos na halugugin muli ang buong opisina para matiyak na walang nakaligtaan, ibinalik ni Sabrina ang lahat sa lugar at tahimik na isinara ang pinto ng opisina. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya sumakay pa ng elevator, kundi sumakay palabas ang bintana ng pantry room. Mabilis at maliksi ang kanya hanggang sa lumipas ang 2 minuto, agad siyang nakalabas sa kumpanya at pinaharurot ang kanyang motorsiklo. Ang bintanang bahagyang nakabukas kanina ay nanatiling nakatayo pa para walang dumaan doon. Sobrang balisa si Sabrina, malalim ang kanyang isip kung kaya't wala siyang ganang matulog, kung kaya't pumunta na lang muna siya sa isang bar malapit sa kanilang mansyon. Pagpasok pa lang niya sa bar, agad siyang nakaakit ng maraming atensyon. Sino nga ba naman ang hindi mahuhumaling sa isang dalagang maganda, nakaitim na suit, sobrang sexy at cool pa, na natiling nakatingin lamang si Sabrina sa kanyang dinadaanan. Walang pakialam kung tinitingnan siya ng maraming tao. Nilagpasan niya ang ilang mga nakatingin at nakakatakot na aura ng mga lalaki sa tabi. Agad na umupo siya sa stool ng bar counter. Humingi ng bartender ng Bloody Mary at tahimik na uminom doon. Sa ilalim ng madilim at nakakasilaw na ilaw ng bar, pinatong ni Sabrina ang isang kamay ng counter at dahan-dahang humigop ng alak. Nang tumingala siya para uminom, sumilay ang kanyang maputit makinis na leeg, kung kaya't lahat ay naakit sa kanya. Ang mga lalaki at babaeng nagsasayawan sa dance floor ay hindi malang namalamangan ang isang dalaga na mag-isang umiinom sa bar sa gabing iyon. Parami ng parami ang taong nagtipon sa paligid ni Sabrina at maraming pares na mga mata ang walang pakundangan at walang hiya siyang tinititigan at puno ng pagnanasa yon. 2 basong iniinom niya nang sunod-sunod upang pakalmahin ang sarili. Nang mag-order pa siya ng 3 base, may 2 binata ang tumabi sa kanya. Umupo ang mga ito sa magkabilaan kung kaya't napapagitnaan na siya. Nakangisi lamang ang 2 habang nakatitig kay Sabrina. "Miss, mag-isa ka lang ba? Gabi na. Hindi safe ang uminom ng mag-isa at maganda at sexing dalaga sa isang bar. Gusto mo ba na ihatid na lang kita sa bahay?" Hindi sila pinansin ni Sabrina at hindi man lang siya tumingin sa mga ito. "Ang ganda mo naman, miss. Gusto mo bang ipakuha kita ng presidential suite para makapag-inuman tayo? O kaya gusto mo bang pumunta kung saan para makapag-usap tayo ng tayo lang?" Sobrang ingay, yan ang nasa isip niya. Sobrang lamig ng kanyang mga mata at ginisihan lang ang 2 lalaki. "Tss, ang papangit niyo naman, pwede bang umalis na kayo sa tabi ko? Para kay mga babae, ang iingay niyo. Ayaw ko madumihan ng kamay ko kung makikipag-away lang ako sa inyo. Kaya shoo, leave me alone." Malamig niyang binigkas ang isang pangungusap mula sa kanyang manipis na labi. "Umalis na kayo." Pero sa paningin ng 2 binatay, nakukyutan pa ito sa kanya. At sobrang naaakit dahil pari itong pusa. "Bro, pinapaalis niya tayo. Nagpapa-hard to get pa sigurong babaeng ito. Ano miss, gusto mo bang sa kama ka na lang namin paligayahin? Gusto mo yon?" Sabi ng isang binata na nasa gilid niya. Napahalakak naman ng isa. Mukhang gusto atang makipag-threesome ni Miss Ganda sa atin, ano? Hindi pa na-satisfy ang isang binata. Inabot pa nitong bewang ng dalaga upang mapalapit ito sa kanya. Rinig pa niya ang mahinang tawa ng isa sa gilid at hinawakan din ang leeg niya. Nagkaroon na rin ng atensyon niya. Sila Sabrina at 2 lalaking nasa tabi niya. Siya na nakatingin lamang ng malamig sa 2 habang ang 2 lalaki naman ay nakatingin sa kanya na may paglalaro. Sanay na sanay ng karamihan sa ganong sitwasyon kung kaya't walang ginawa ang lahat ng naroon kundi ang manood na lang na para bang isang palabas ang nangyayari sa kanila. Mas worst pa nga ang ibang mga lalaking naroon. Mabuti nga't hindi kinakalad ka si Sabrina papunta sa top floor at doon talaga nakikita kung gaano kalala ang nangyayari doon. Walang umawat sa 2 na natili lamang ang mga taong nakatingin sa kanila. Tila ba walang pakialam kung nababastos ng isang maliit na dalaga na nasa counter bar. Ganitong nangyayari sa bar gabi-gabi. May mga protocols naman doon hanggat hindi gusto ng isang babaeng makisama sa isang lalaki ay hindi na dapat itong pilitin pa. Ngunit ngayong gabi, hindi na sinunod ng 2 lalaking protocol ng bar. At dahil sobrang lapit ng 2 sa kanya at hinawakan pang kanyang katawan, ay mahigpit niyang hinawakan ng kamay ng isang lalaki, habang isa naman ay sinipa niya ng malakas. Kasunod ng pagpatay ng musika, ay ang nakakabinging sigaw sa background. Walang sino man doon na nakakita sa ginawa ng isang dalaga. Ngunit nakita nilang 2 lalaking naroon na sa sahig at namimilipit sa sahig.
Lahat ay naging tahimik, mukhang hindi basta-bastang babaeng makakasalamuhan ng dalawang lalaki. Nang makita ng isang binata na madaling natumbang kasama niyang ng isang dalaga lang ay kaagad na nagbagong mukha nito. Ang dalawang lalaking yun ay mayaman at talaga namang hindi basta-basta pwedeng kantiin. Ang dalawang palagi nang aasar at ang bubuli sa bar na yon. Pero ngayon, mukhang bumabaliktad na atang mundo. Nakahanap na ng katapat ang dalawa. Mas worst ay isang hamak na babae pa. You witch! Kung ayaw mong tanggapin ang alok ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis sa bar na ito. Ngayong gabi, hindi pinansin ni Sabrina ang sinasabi ng lalaki kahit nang makita niyang tumatawag ang lalaki sa telepono tumihingi ng 7 o 8 matatangkad at malalakas na bodyguard na natili siyang kasywal at tamad na nakatingin sa kanila. Nang mapatingin siya sa mga naglalakihang mga tauhan ng dalawang lalaki, napatumba niya at natawa siya ng mahina. Yan lang bang mga tauhan mo? Sige, sabay-sabay na kayong lumapit. Sobrang tagal ko nang hindi nakikipaglaban. Kulang na rin ako sa training kung kaya't medyo rusty ng skills ko. Winagayway ni Sabrina ang mga bodyguard na para bang sinasabi niyang lumapit ang mga to sa kanya. Nang marinig naman ng mga tauhan ng dalawang lalaking sinasabi ni Sabrina, ay agad itong napikon. Sobrang nayayabangan ng mga to sa isang maliit na babaeng nasa harapan. Nagtingin na ng mga bodyguard saka sumugod sa kanya, determinadong ito na turuan ng leksyon ng babaeng mayabang. Sinunggaba naman ni Sabrina ng 2 kamaong isang bodyguard at tinampas-tampas pa niyang lalaki. Siya isang galaw lang ay napabagsak niya ito. Shit! Bulong ng lalaki dahil sa sobrang sakit. Rinig na rinig niya ang ungol ng mga kalalakihan dahil sa kanyang ginagawa. Suntok doon at suntok dito, baliw sa kamay at bali sa mga paa. Rinig niya ang 2 malutong na crack kung kaya't sobrang nasisiyan siya. Hindi mo lang binigyan ng pagkakataon ni Sabrina ng iba pang bodyguard na makapag-react. Sinipa niyang natitirang mga bodyguard isa-isa gamit ang kanyang maliit ngunit malakas na hita. Hindi naman makapaniwalang 2 lalaking kanina'y kinukulit siya. Ah! Tulong! Yan ang mga naririnig na sigaw ng mga bodyguards doon. Sobrang natahimik ang lahat. Tanging ang mga bodyguard na nakahawak sa kanilang dibdib at umuungol sa sobrang sakit ang natitirang gumagawa ng ingay. Pulang-pula naman ang mga mata ni Sabrina dahil sa sobrang galit. Nang mapalingon siya sa 2 lalaking kinukulit siya kanina, ay bigla itong napaatras dahil sa takot. Ngunit nang tatakbo na sanang dalawa ay hindi sila hinayaan ni Sabrina na makatakas. Mabilis ang galaw ng dalawa, tumalon siya at sinipa sabay ang 2 lalaki kung kaya't napasubsob ang dalawa sa malamig na sahig. Pagkatapos noon ay hinila ni Sabrina ang mga paa ng isang lalaking pinapaniwalaan niyang mas mataas pa sa isa. Hinawakan niyang leeg nito ng mahigpit hanggang umikot ang mga mata nito. Nagpapadyak-padyak pa ito sa sahig dahil nawawalan nito ng hininga. Pilit itong nagpupumiglas ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Sabrina kung kaya't patuloy lamang itong nagbibigo. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ng lalaki at unti-unting lumabo ang paningin. Hanggang sa mawala na sana ito ng ulirat nang bigla itong pakawalan ni Sabrina. Nangangatog ang buong katawan ng lalaki. Napaubo ng malakas habang humahagapang ng patras. Sa isip-isip ng binata, mukhang mali sila ng kinalaban. Hindi nito akalain ng babaeng ito ay may kakayahan pala at sobrang lakas pa. Gusto mong tumakbo? Malamig na tanong ni Sabrina at tinapakan ng marinang kamay ng lalaki. Sa paningin ng iba, mahina lang ang pagkakaapak ng dalaga. Pero para sa lalaki parang 1,000 kilong sakit ang nararamdaman nito. Takot na takot ng lalaki kung kaya't hindi nito napigilan na mapaiyak. Hindi na ito nangahas pa na magmatigas at manlaban. Nanginginig na humihingi ng tawad ang kawawang lalaki. Sorry miss, sorry, napayuko ng dahan-dahan. Tinitigan ng mga mata na lalaki at nagtanong, gusto mo rin ba akong iuwi sa bahay mo? Marahas na umiling ang lalaki. Hindi na po. Gusto mo pa rin bang makipag-sex sa akin? Hindi, ayoko na po. Gusto mo pa rin bang makipag-threesome sa akin? Narinig niyang paghagulo ng lalaki. Ayoko na po nang isipin yan. Sorry po, kasalanan po namin. Pasensya na miss, hindi na maulit. Wag mo nang uulitin to sa ibang babae. Naintindihan mo? Kung may nabalitaan pa ako tungkol sa'yo, babalikan ko kayo. Naintindihan ko po miss. Umalis na kayo, sigaw ni Sabrina at pinakawalan ng kawawang lalaki. Nang makatayo ay hindi na nahiya pang binata. Gumapang ito palapit sa kasama at tinulungan ng tumayo. Hindi na nito nilingon pa si Sabrina dahil sa sobrang takot hanggang sa nakaalis ang mga ito kasama mga tauhan na sugatan at bugbog sarado din.